So ngayon naman, pag-usapan natin yung elastic beam theory. So i-equate natin kung saan nga ba manggagaling yung ating deflection. So ang gagamitin natin dito is yung bending moment to create the slope and deflection of a beam. So ito yung ating example. So yung ating beam is subjected to non-uniform distributed load. So gawa tayo ng axis. Ito yung ating y. Ito naman yung ating x-axis. Okay? Yan. Tapos, ito yung ating bending or elastic curve. Tama ba? Ganyan yung ating mismong ating broken line. Yan. Pangit. Iba na lang ang kulay. Yan. Sabihin nyo kasi ibang line yun eh. Yan. So, ito yung ating bending. Yan. So, ngayon, kukuha tayo ng tawag ito, maliit na part to sa ating beam. So, kunin natin to. Dito na lang. Ayan. Kung meron po kayo naririnig na malakas ng hangin dahil po sa labas, malakas po yung hangin kasi may bagyo ngayon. Ayan. So, kunin natin to. Okay? So, ang distance niya from y, ay from this support sa centroids niya is x distance. Tapos, kunin natin tong part na to. Ang length niya is dx. Kasi small element lang yan eh. Okay? So, drawing natin. So, ito yan. Okay? Yan. So, kunin natin yung kanyang neutral axis. So, kapag sinabi natin neutral axis, ito yung axis na kung saan zero yung stress. I believe na pag-usapan nyo na yung sa strength of materials. Kung hindi nyo naman napag-usapan yun, ito, sabihin natin, dito siya sabihin, ang neutral axis is yung axis sa ating cross-sectional area or kahit doon naman sa length niya na kung saan yung ating stress is equal to 0. So na kung saan yung sa neutral axis din nagkakaroon din tayo ng transition of stress. So sa reinforced concrete, introduce ko na ng konti. Sa reinforced concrete, yung neutral axis na yun, doon nag-change from compression to tension or vice versa, from tension to compression. Kasi doon sa part na yun, zero yung stress. Okay? So, ito yan, neutral axis. So, sa part na to, sabihin natin dx ang length. Yan, ito yung length natin. Okay? Tapos, kuha tayo ng isa pang length. Ito. Sabihin natin, ang length na to is ds. Okay? Tapos, ang length or vertical distance nila sa isa't isa, sabihin natin y. Ngayon, itong condition na to, before deformation. Kasi hindi pa na-deform eh. Kasi wala mo ng bending. Ngayon, ito yun, sa part na to. Okay, sabihin natin 1. Ito naman sa 2. So, ito, para sa 1. Ito naman yung para sa second condition. Na kung saan, madideform na yung ating small element. Okay, ito na yun. So, kung na-deform yan, na kung saan positive yung moment, magiging ganito na siya. Okay? Yan. So, kunin natin yung neutral axis natin. Na kung saan, sa neutral axis, hindi siya magbabago. Ito na siya. So, ang length nito, pares lang, dx pa rin. Okay? Pero sa part na to, yan, lilit na siya. Tama ba? Yan, lilit na siya. Tama ba dito? Sa part na to. Kasi nakakompress siya. Okay? Then ito naman, nahaba. Ayan. Kasi, nai-elongate siya. Okay? Ang under dito, tension. Ito naman, compression. Okay? So, ganito na siya. Yan. Tapos, i-project rin natin yung ating line ds. Hindi na siya ds. Ang sukat na nito is ds prime. Kasi, mas lumit na siya kaysa dun sa dati. Okay, kasi na-compress yung nasa taas eh. Sa baba naman, baba ng neutral axis natin, nag-elongate na sila. So, ibig sabihin, yung buong part na to, from this point hanggang pataas, under yan sa strain. So, kapag sinabi natin strain is equals to delta of L or delta L over original length. Ibig sabihin,
change in length over the original length. Yun ang strain natin. Maliban lamang sa dx, kasi neutral axis yan walang stress dyan. Hindi yan magbabago ng length. Okay? So, yun yung dx natin. Ngayon, dito, nagkaroon na tayo ng curvature. So, kung meron tayong curvature, meron tayong tinatawag na radius of curvature. Yan. So, malakas ang ulan. So, tawagan natin itong O. Center of the arc. Arc na kasi ito. Tama ba? Sa part na to, yan. From the center of the arc, ang tawag nito is rho or radius of curvature. So, same pa rin to. Ang length pa rin ito is y. Okay? Ayan. So, kung babalik, ito na yan, after deformation na yan. After na siyang ma-deform. Ayan. So, kung babalikan natin ang strain, that is equals to delta L over original length. Or, L2 minus L1 over, hindi, sabihin, paano ba? L prime, yan. L prime minus L over L. Okay? Ngayon, yung ating kasing L prime dito, yun yung ds prime. At yung ating original length is yung ating ds. Okay? Tapos alam rin natin, ang ating ds, sige, mamaya na lang yan. Ayan. So, paano rin ba natin makuha yung yung, diba, sa circle or sa arc? Alam ko na-discuss ko sa surveying, okay? Yung S, yan, yung arc. Tapos meron tayong theta dito. Yes. Kung meron tayong dito radius of curvature, meron din tayong d theta or change in rotation or angle or inclination. So dito, para makuha yung S, that is equals to what? S is equals to R multiplied by theta. Okay? So, para makuha yung ating ds prime, okay, ang ds prime natin is equals to, ano bang length niya? From O. Ito, di ba? Ito. Yung from this point to this point. Ito. Yan. Na kung saan, ito ay equal saan? Sa rho minus y. Therefore, ang ating radius dito is rho minus y. Tapos, yung ating theta is d theta. Okay? At yung ating ds, okay? Ang ating ds naman is equals to what? Okay? Ang ds natin is equals also to what? Dx. Tama ba? At yung ating dx is equals to rho, yung radius niya is rho, multiplied by d theta. Ibig sabihin, ang ating strain dito is equals to L prime na ds prime, which is equals to rho minus y d theta minus L. Ang L natin ds. Ang ds natin is dx rho theta. Okay? Over ds na rho theta. D theta. Okay? So, cancelled agad yung d theta natin kasi lahat sila may d theta. Ano lang matitira sa strain natin? Ang ating strain is equals to what? Rho minus y minus rho over rho. Therefore, ang ating strain is equals to negative y over rho. Or simply, yung ating 1 over, lagatin yung y dito. Yan. So, matitira dito is 1 over rho is equals to negative strain over y. Okay? Yan. Na kung saan, kung maalala ninyo, ang ating 1 over rho sa strength of materials and calculus, ang 1 over rho is tinatawag nating curvature. Okay? So, yan yung ating curvature. So, balikan pa natin yung concept natin sa strain. Ang ating strain is also equals to stress over the elastic modulus or modulus of elasticity. At yung ating namang stress, kung dito, tapos ang inaalala natin dito is compression. Compression kasi sa taas di ba? Naka-compress siya. Ang ating stress naman is equals to negative my over I. That is the flexural stress or bending stress sa ating strength of materials. Ibig sabihin, ang ating strain is equals to ano nga ba to? Sigma. Sigma pala yan, sorry. Sigma. So, negative my over
EI. Okay? So, substitute natin yung strain dito. So, 1 over rho is equals to negative, negative, magiging positive. So, magiging M y over E I multiplied by y. Therefore, ang ating 1 over rho is equals to M over E I. Yan. So, ito na yung ating curvature. Yun yung equation natin para sa curvature ng ating bending. Ano bang hinahanap natin? Yung hinahanap natin is yung slope at yung deflection. So, kung alalahan natin dito sa ating calculus, yung ating 1 over rho or calculus, 1 over rho or curvature is also equals to d squared y over dx squared. Where yung itong equation na to is the second derivative. Yan, second derivative na yan. Over 1 plus dy over dx squared raised to 3 over 2. Okay? Ano ba yung ating dy over dx? Dito. Sa ano na to? Sa curve na yan. Diba sa mga curve natin? Ito. Yan. Yan. So, yung ating dy over dx is ito. Yan. Ito yung ating dy. Ito yung ating dx. That is equals to what? So, kapag meron tayong ditong tangent, ito yung ating tangent, ito yung ating d theta. Okay? Or slope. Okay? Siyempre, negligible yan. Kasi, ina-assume natin na sobrang liit lamang nung slope natin dito sa ating bending. Okay? So, approximately equals to 0 yan. Kaya ang ating 1 over rho is also equals to what? The second derivative of equation in terms of y. Nakalimutan ko na kung paano basa nito kasi hindi pa ako nagtuturo ng math. Okay? Pero alam ko na second derivative to ng isang equation. Okay? Na kung saan, ang dinerive dito is, in terms of x. Okay? Yan, tapos nasa labas yung y. Yun yung naalala ko lang dito. Pero nakalimutan ko na kung ano yung basa. Anyway, ito siya. Okay? Yan. So, ibig sabihin, ang ating 1 over rho is ito. Ibig sabihin, ito siya. Okay? Na m over ei. Ayan. So, ito na yun. Okay? Yan. Yan. Okay? Tapos kung naalala nyo rin, ang length na to is yung ating ds. Yan. Okay? Kasi curve. Curve siya ito. Yan. Curve siya. Ngayon, ang ating ds squared is equals to, ina-assume na natin kasi na straight na lang siya. Okay? Ang ds squared is equals to dy squared plus dx squared. Okay? So, para mas madali, i-multiply natin yung ating equation, buong equation ng dx squared over dx squared. Yan. Okay? So, ibig sabihin, ito nyan, ds squared, so magiging 1, okay, is equals to dy squared over dx squared. Imumultiply natin sa lahat ng equation dito sa dalawang to is yung 1 over dx squared, okay? Plus dx squared over dx squared, okay? Tapos may matitira dito sa last na dx squared. Okay? So, ano pa nangyari? So, ang minultiply lang natin dito is yung 1 over dx squared. Papunta kay dy, papunta rin kay dx. Kaya yan. So, may natitira ditong dx squared. Sir, sa kabila po, buo yan. Buo natin minultiply. So, that is equals to what? 1. Okay? So, ang matitira dito, ang ds natin is equals to, that is what? This is 1. Okay? Plus dy over dx squared. Okay? Multiplied by dx squared. Yan. Ano ba yung ating dy over dx? Approximately equal to 0. Okay? So, approximately equals to 0 yan. So, ds natin is equals to 1 plus 0, di 1. The matitira is dx squared. Therefore, ang ating ds is approximately
approximately equals to dx. Yan. So, sabihin, wala tayong changes in length. Yun ang ibig niya sabihin dito. Hindi nagbago yung length ng ating mismong structure. Okay? Pero nagkaroon lamang tayo ng deflection. Okay? So, ito yung gagamitin natin. Yan. Yan yung gagamitin natin sa mga method na gagamitin natin para ma-determine yung ating elastic curve, slope, and deflection. So, ano nga ba sir yung mga method dito sa topic na to? So, dito, ang kukunin lang natin ng slope and deflection is yung mga determinate structure. At ang pwede lang na i-apply natin sa mga determinate structure is yung concept na double integration method, moment area theorem, and conjugate beam. So, yung tatlong yun yung gagamitin natin. So, sir, mahirap po ba lahat yun? Masaya lahat. Yeah. Yun yung masasabi ko, masaya lahat. So, yan. So, ito yung introduction ng ating deflection. Okay? So, thank you for watching. Bye!